nakikita niyo po ngayon na talagang pasama na ng pasama ang panahon at kung nanonood kayo ng balita, nanonood pa ba kayo ng balita? Nakakapanood pa ba kayo? Ako hindi nakakanood kasi walang yung walang mainit, hindi naman maliit kasi ako gano'n. So, isang biyaya po ng Panginoon na makita natin na yung kung mga nangyari, kagabi nabalitaan ko yung sa Ukraine na yung drone, tapos may sumabog na nuclear, may tinamaan sa hindi na kayo updated. Yung mga ganong klase ba? At kung paano nga pong sinabi ng Panginoon na hindi niya dumunawin ang mundo sa mga pagbaha, hindi sa apoy. Daming apoy, di ba? Both sa sunog. Nakita niyo yung sunog sa California dahil yun po ay mga nagdeklara na walang Diyos. So, hindi po nagkukulang o hindi nagkakamali ang Panginoon sa kanya pong mga bagay na sinabi at may katuparan po yun. Nasaan na yung... So, nagsimula po tayo sa primary assignment ng bawat Kristiyano. So, Kristiyano po ba kayo lahat? Wala naman bago sa atin. So, mga Kristiyano tayo, bata or matanda, basta may relasyon na po tayo sa Panginoon, Kristiyano po. At sa una po ay yung objective natin na makuha, sabi nga, seek me for the power to change lives. Ang Diyos po ay Espiritu. Kaya po niya pinadala si Jesus na magkatawang tao kasi hindi niya pwedeng evaluate yung kanyang, kung yung time na yun ay nagbubuhos ng dugo para po sa kasalanan, so kailangan niya ng isang talagang walang dungis na kordero na magtutubo sa ating kasalanan. Kaya niya po ipinadala ang Panginoong Jesus. The same way, tayo po, nabuhay yung Espiritu natin nung tinanggap natin ang Panginoong Jesus. Kaya bawat isa po sa atin, ay kailangan yung power na sinabi ng Panginoon na kailangan natin para mabago yung buhay ng mga taong nakakasalamuhan natin. At nung Martes po ay kasama sa na-share ko, kung gusto mo magkaroon ng maraming kaaway pala, subukan mo magbago. Magkakaroon ka ng kaaway. Kasi yung mga dati mong kasama sa kalokohan o sa mga bagay na mali ang ginagawa, ay talaga magagalit po sa'yo kasi hindi mo na sila sinasamahan. Kasi nga nagbago ka na. Kaya po magagalit sa'yo. Ngayon kung gusto ayaw nyo naman maraming kaaway, ako marami akong nakakaaway pagdating sa mga pilahan at saka mga dahil sinasabihan ko, Miss, nakapila ka dyan doon sa pang-outside na na araw. Itugan ako ba dahil ayaw maituwid. Diba? Hindi ko naman sinususunod na, hindi ka ba marunong magbasa? Nasabi ako na maayos. Pero alam mo na, nadidiscern natin kasi yung spirit ng tao. Diba? Tapos, pwede ba maupo dyan? Tabi ko raw. Kasi nasa harapan ako ng bus. Disabled ka ba? Kasi para sa disabled, may disability, tsaka senior, pregnant, di ba? Usually yun. Bakit ba naman kasi, may mga konduktor po kasi ng bus na hindi hinahayaan yung gano'n. Pero may mga, mababait yung mga tagalang nila. Mabait nila, pinababayaan lang nila na, maupo kung saan magustuhan. Kaya pagagalitan ko yung subo sa kanilang Okay? So, kasama po doon na yung pinakahuli ay to put an end to powerless religion. Maaari po na andito kayo, pero hindi nyo alam, religious lang pala kayo. Wala kayong religion, pero religious kayo. Ibig sabihin, nahirapi lang kayo ng punta, pero hindi nyo ninanamnam yung salita ng Panginoon. Kaya nga po, di ba, ang Diyos ay Espiritu, at kung mangusap man po siya, di ba nangusap siya sa mga propeta? Kaya tinatanong ko kayo, sino ba ang grace carrier mo?
Kasi doon po ilalagay ng Panginoon kung ano yung gusto niya sabihin sa inyo. Ngayon, kung ang isipan nyo ay pinapatamaan lang kayo, kasi kilala ako ng pastora, hindi nyo po matatanggap yung buong sinasabi sa inyo ng Panginoon. Kung paano nga sabi ni Ate Mina nung last week, wala naman sa note ko to bakit ba nakasama ko to? Kaya maganda na po yung mga couple na magkakaroon kayo ng game. Hindi kasama itong dalawang to. Mga gamer, hindi rin kasama yung mga gamer. So, kasama po yun. Kasi gumagamit po ang Panginoon kahit sino sa amin nakatayo dito, sa inyong mga small group leader, at isang maganda po, sabi ko nga na biyaya ng Panginoon, na yung bayaw ko naka-attend po ng CCF sa Santa Cruz dito. So, nakakwentuhan po yung ate, at tuwan-tuwa raw siya kasi silang magkapatid, ay pinagpe-pray na yung topic ng araw na yun ay patungkol sa pamilya. Sabi niya, mahirap po yung mga may anxiety attack, diba? So, tiyempo, sabi niya, sabi ko, hindi tiyempo yun. Yun talaga yung tinakda ng Panginoon na marinig niya at patuloy po na talagang, sabi niya, siya yung pinakamataas yung kamay nung sinabi, sino dito ang mga mahal ang asawa? Taas ang kamay. Ang mga may asawa ay hindi nagtaas. Di ba? Dito ho, sabi ko, sino sa mga narinig ko? Akala nyo, kayo pa rin. Di ba? Kaya, sabi mo nung atin niya, nagtaas kami, ganito lang. Siya talaga, ganun, taas. Sino ang mga mahal ang asawa? So yung mga, at sabi ko nga sa atin niya, matagal na namin pinagpiprayan sa aming family altar. Kung nakikita nyo kami noon, may hawak pa ng mga picture ng pamilya. Kasama po. So kayo yung appointed na tao para gamitin ng Panginoon para maka-attend siya at ganun din yung kanyang pamilya. Kaya sinabihan ko yung mga pamangkin ko, kumiyaya kayo. Attend kayo doon So, yun po yung isang mabuting balita, kaya wag po tayo magsasawa sa panalangin. At natapos po na yung pong why we need this power of changing lives. So, kasama po yun na makita natin yung objective. At yung pong practical ways to change lives ay tinapos po ni Ate Mina noong linggo. Sabi nga po ni Dr. Miles Monroe, pakibasa nyo nga po. You will never change anything that you are willing to tolerate. Okay, so kung tinotolerate po natin yung mga maling ginagawa, hindi po natin mababago yun. Lalo na yung mga maling ginagawa. Siyempre, mali lang naman yung babaguhin natin, di ba? Hindi naman yung, kung tama na, alam naman baguhin ko yun para gawing mali. Pero yung po mga maling ginagawa at tinotolerate mo, hindi ka po mababago. At sabi nga po, pakibasa po ulit. God's word has the power to change lives. At you have the power to change your life today. Okay. Tinatanggap niyo po ba yun? Na kayo ay may kapangyarihan para baguhin ang buhay niyo ngayon. So, tinuloy po ni Elder Mina last week yung practical ways to change lives at sabi nga po, move people from powerless religion to powerful, unusual church. Ito na po yung tinatayo ng Panginoon sa panahon natin. Yung kingdom living ng bawat Kristiyano, kasi hindi po lahat ng Kristiyano ay tinanggap na po yung kingdom living. Kamakailan lang kasama po dun sa Bible reading natin. So, itinuloy ko lang yata na sabi ni Jesus, hindi ka mamamatay hanggat hindi mo nakikita yung paghahari ng Panginoon. Kaya pala sabi ko, kaya pala si Pastor namatay na kasi nakita niya yung paghahari. Dahil nakasulat po yun. Kaya nga sabi niya doon sa, hindi ko alam kung iskriba yun, sabi niya na, ay hindi, iskriba pala, hinangaan niya doon sa pagkakapaliwanag sa kanya. Pero sinabi niya na, hindi ka mamamatay hanggat hindi mo nakikita ang paghahari ng Panginoon. At, ngayon naman po, prayer that changes the atmosphere. So, pray through to change the atmosphere in the city. At kasama po, yan, si Erin na nagpe-pray. Wow.
changing lives through prayer. Pray on it, pray over it, and pray through it. Yan. Kaya rin po yan. Kita niyo ba dyan? So, isang biyaya po ng Panginoon na sinimula ni Ate Nina at tinapos niyo po yung objective nito nung last week ng pag-discover ng spiritual warfare. Lagi po tayo nakikipagdigma every day. At malimit ang kalaban natin, sarili natin. Ang tanong, napagtagumpayan niyo na ba ang sarili mo? Paano kung kinakalaban ng sarili ko? Malimit ang mga tira. Lalo na pag naitama ang mali mo. Kasalanan naman niya eh. Totoo ba yan sa mag-asawa? Kaya naman ako nagalit eh. Hindi mo ako pinag-tira ng ulam. Meron bang ganon? Kaya, aminado, di ba? walang ulam, yung gano'n, inubos ang sige kasi, okay. Tapos po, kasama doon yung to raise the water level in the church through strong worship and spiritual language of tongues. Kaya kasama po sa pinapanalangin ko kanina, yung mga nagdi-desire lang na makapag-speak in tongues. Kasama po yun sa gifts ng Holy Spirit. Kasi pag ano pa rin, kapag-speak in tongues ka ba? Hindi pa po. Noon, madaling na mag-gather ng isang natin dahil may lugar tayo at doon natin gawin yon ng hindi naman maingay. Hindi. Malakas po kasi talaga. Okay, yung, pero pwede mong hinaan. Pero nung una-una po, nung mga bagong Kristiyano pa lang kami, talagang magbumaba ang banal na spirito, talagang ang lakas. At magsasalita ka ng ibang wika na ikaw at ang Diyos lang na nakakaalam. Kaya yun po yung kasama sa weapons of warfare natin. Yung hindi mo na alam ang ipag-pray mo, tapos bigla magsasalita ka ng ibang wika. Huwag mo lang pakinggan naman kung Koreano ba yan o Japanese o kung ano man. Pero ibang wika na tanging ikaw at ang Diyos, hindi nga maintindihan ng Diablo yun. Kaya kasama po yun sa power na i-desire natin na makapagsalita tayo sa ibang wika at yung to love, desire, and attract the favor of His presence always. Nakakatira po ba sa inyo ang Panginoon every day? Hindi ko alam eh. Ba't hindi mo alam yun kung nakakatira sa iyo? Nakasama mo lagi yung presensya niya. Na pagka may nakakita sa iyo na magulo ang buhay, nagiging payapa, makita lang ang mukha mo. Hindi niyo ba alam yung mga simpleng ngiti? Simpleng pagbati ng good morning. Kahit dun sa mga security guard sa subdivision o security guard sa school niyo, malaking bagay na po yun na nakakapaghatid ka ng ano. Isa pang tip, peace be with you. Kala nyo katawag ito, ano? Ano sasagot ng peace be with you? Di ba? For peace be with you, peace be with you. O di baguhin nyo naman, peace of God be with you. Magugulat yun. Mukhang tanging ikaw lang bumati. Tapos hindi mo alam, meron palang problema yun. At kailangan na talaga ng kakayapaan. So kasama po yun. So dito po makikita natin na si Jesus po ay master builder ng spiritual atmosphere. God created the heavens and the earth. He then created all that is needed to fill the heavens and the earth, including the angelic creation. Ibig ko sabihin, mas nauna pang create ang angelic mga anghel kaysa sa tao. Pakibasa po kung paano nilikha ng Diyos ang mundo. Nehemiah 9 verse 6. You alone are the Lord, you have made heaven, the heaven of heavens with all their hosts, the earth and everything on it, the seas and all that is in them, and you preserve them all, and the host of heaven worships you. So, yung pong host of heaven, kasama yun yung mga anghel. Alam niyo na po ba kung saan nanggaling si Lucifer, si Satanas? So, kasama po siya doon sa mga angelic host. At sabi po dito sa Ezekiel 28, 11 to 19, ito po yung description niya. Pakibasa niyo po, mahaba. Dito ay dumating sa akin ang salita ng Panginoon na sinasabi, Anak ng tao, managoy ka para sa hari ng Tiro.
at sabihin mo sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, ikaw ang tatak ng kasapatan, puno ng karunungan at sakdal sa kagandahan. Ikaw ay nasa Eden na halaman ng Diyos. Bawat mahalagang bato ay iyong kasuotan. Ang sagyo, topasyo, diamante, beryl, onyx, jaspe, safiro, karumbo, at esmeralda, at ginto ang pagkayari ng iyong madareka at ng iyong mga kahit So, ganyan po ang description. So, siya yung nasa Eden una. At, pagkatapos po, sa araw na ikaw ay lalangin, inihanda ang mga ito. Nilagay kita na may pinaghirang kerubin na nagbabantay, ikaw ay nasa ibabaw ng banal na bundok ng Diyos. Ikaw ay naglalakad sa gitna ng mga batong apoy. Ikaw ay sakdal sa iyong mga landas mula sa araw na ikaw ay lalangin. So, kasama po sa nilalang ang mga anghel. Hanggang sa ang kasamaan ay matagpuan sa iyo. Dahil sa karamihan ng iyong kalakal, ay napuno ka ng karahasan at ikaw ay nagkasala. Kaya inihagis kita bilang maruming bagay mula sa bundok ng Diyos at binasa kita o tumatakip na kerubin mula sa mga batong apoy. Ang iyong puso ay nagmataas dahil sa iyong kagandahan. Kaya yung mga magaganda dyan, huwag masyadong magmamataas ha. Okay. Iyong pinasama ang iyong karunungan dahil sa iyong kaningningan. Inihagis kita sa lupa, aking inilantad ka sa harapan ng mga hari upang pagsawaan ka ng kanilang mga mata. Sa pamamagitan ng karamihan ng iyong mga kasamaan sa kalikuan ng iyong pangangalakal, iyong nilapastangan ang iyong mga santuaryo. Kaya't ako'y naglabas ng apoy sa gitna mo, tinutukan yon at ginawa kitang abo sa ibabaw ng mga paningin sa lupa. At ito po yung karugtong, silang lahat na nakakakilala sa iyo ay sa gitna ng mga bansa, bayan ay natigilan dahil sa iyo. Ikaw ay dumating sa isang kakilakilabot na wakas at ikaw ay hindi na mabubuhay pa. Kaya, nag-double time po kaaway ngayon na maagaw yung hindi kanya. Kaya huwag kayong magtataka kung kayo po ay may mga pagsubok. Yung totoong niya kay Kristo, kasi hindi na niya aagawin yung kanya. Kanya na nga yun, ay bakit aagawin pa niya? So, ang tinitira po niya, yung mga totoong may personal na relasyon sa Panginoon. So, Isaiah 14, pakisabi po kung paano siya bumagsak. Nahulog ka mula sa langit, pagkalas sa umaga, anak ng umaga. Paano ikaw ay lumagpak sa lupa? Ikaw na siyang nagpabagsak sa mga bansa. Sinabi mo sa iyong puso, ako'y aakyat sa langit, sa itaas ng mga bituin ng Diyos. Aking itatagad ang aking trono sa itaas. Ako'y uupo sa bundok na pinagtitipunan sa malayang hilaga. Ako'y aakyat sa itaas ng mga kaitaasan ng maulap. Gagawin ko ang aking sarili na gaya ng kataas-taasan. Gayon may itinabakasasyon sa mga pinakawalaing bahagi ng buhay. Okay, so makita po natin na after ng period ng time, humanly speaking, si Satan po at 1/3 of angels, sinama nga niya, hindi naman lahat ng anghel na nilikha, 1/3 lang. The earth in which they were residing in fell in disorder and decline. So kasama po yun na the earth become formless and void. Darkness, which represents satanic and sin nature, filled the surface of the deep. God then sent the Holy Spirit to arrest the decay, decline, and destruction po ng mundong kanyang nilikha. Kaya makita po natin, makikip natin, we see the word in action in the process as God recreates the earth in Genesis. Pakibasa po. In the beginning, God created the heavens and the earth. The earth was without form and void, and darkness was on the face of the deep. And the Spirit of God was hovering over the face of the waters. Then God said, let there be light, and there was light.
So makita po natin na sabi nga without form and void and darkness. So hindi nilikha ng Panginoon nung unang mundo na madilim. Pero dahil sa kasalanan po ng mga angelic host at binagsak si Satanas dito sa lupa, so pwedeng gawin ni Satanas yung kanyang gusto para patuloy na sirain ang mundo. Pero dito po, makita natin ang kilos ng Banal na Espiritu. Pinadala ang Banal na Espiritu at yung sinabi po ng Panginoon, yung word, let there be light, and there was light. So the Holy Spirit covered to move to cover the and overshadow this corruption and contain it. So hindi po ito damage control procedure lang, pero ito po ay proseso upang i-recreate ang mundo. Noong una, ang alam natin, ay, ganun, nilikha lang ng Lord. Pero hindi natin alam na kaya pala nasira at may, kasi hindi naman pwedeng maglikha ang Panginoon ng kadiliman. Liwanag nga siya, bakit sasamahan niya ng kadiliman? Kaya lang dito makita natin, di ba, may darkness dahil dun sa kasalanan na nagawa. At Satan could not plunge it further because of this overshadowing work of the Holy Spirit. So, then God said, let there be light, and there was light, and the process of recreation continued for full 6 days of about 6,000 years. Ganun katagal? 6,000 years? Nagasa po, mga awit 90 verse 4. Ang sanlibuong mga taon ay para bang isang araw sa mata mo, Panginoon. Isang isa't mata lamang, isang saglit sa magdarang ito ay dumaraan. 2 Peter. Do not let this one fact escape your notice, beloved, that with the Lord 1 day is like 1,000 years, and 1,000 years like 1 day. So, yan po yung 6 na araw dito, almost 6,000 years sa atin. Parang isang araw lang sa Lord, 1,000 years eh. So, sabi, nung naunawaan ko po ito, sabi ko, nagkaano kayang kalaking damage yung ginawa ng kasalanan ng mga angelic hosts. Kaya, di ba nagtataka tayo, saan kaya nagmula si Satanas? Na naging nag-anyong ahas at tinukso si Eva. Okay? Pero may kasalanan din po dun si Adan. Dahil siya yung sinabihan ng Panginoon, huwag kang kakain ng bunga ng puno na nakakaalam ng mabuti at masama. Kaya nga nilagyan niya ng, yung apoy, yung kerubin na nagbabantay, para hindi po makakain dahil, sabi nga po, yung future na nais ng Panginoon na iligtas pa yung mga taong kanyang nilikha. Yung pong mga generation after ni Abraham, ating amang si Abraham. Kaya niya nilagyan. Dahil kung kumain si Adan, kasi nga, nakita nila kung ba't sila pareho, matagal na ba silang hindi hubad. Pero tinatakpan sila ng presensya ng Panginoon. Kaya wag niyong hangarin na mawala sa inyo ang presensya ng Panginoon. Dahil ang makikita nyo na lang yung sarili nyo. Makikita nyo na lang yung iniisip nyo. At gagawin nyo na lang kung ano yung diskarte nyo. Wag niyong hahayaan. Kaya nga yung sabi nga, ikaw ang may kakayanan na magbago ng sarili mo. God used the Holy Spirit to recondition the atmosphere. He used the Holy Spirit to arrest the work of other spirits of satanic nature in the atmosphere. He sent the Holy Spirit to overshadow the damage and prevent it from sabotaging God's future plan. Sabi nga po sa Colossians 1:16, for by Him all things were created that are in heaven and that are on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or principalities or powers. All things were created through Him and for Him. Kaya makita po natin, bakit may mga taong katulad ni Hitler na pinapatay ang mga Hudyo. Kung paano, tandaan niyo yung kwento dun sa pinalayas ni Jesus na espiritu na inaalihan ng demonyo.
Bakit nag-anak? Lipat ko na lang po kami sa baboy. At bakit kaya, sino naniniwala dito sa mga nuno sa punso? Isang araw, bumibili ako sa nagtitinda sa amin ng isaw. Pare, nakarinig ako. Hindi ko kunin nila yung 8 dahil bilhin nila doon sa may-ari, wala yung may-ari. Nakarinig ako, malakas na kalabog. Naku, baka yan yung nagbabantay doon. Tabi-tabi po. Meron pa ba kayong pananaw na gano'n? Na merong mga gano'n? Yung ako ng ate ko, naglalaro po, ano? Sabi niya, I see you. Sino yung nakita mo? Mama. Yung nanay ko raw po. Takbuhan yung mga pamangkin. Hindi ko naman sila sinaway. Pero makita niyo po, ginawang multo yung mga namatay ng kamag-anak. Ngayon, makakatira ba sa tao? Si Satanas. Yung espiritu po na nasa tao. Yun ang kaaway natin. Hindi mismo yung tao. Kaya lang, kasi, siyempre, hinayaan din ng tao yun na dahil hindi mo sinira ng katotohanan na mahal siya ng Panginoon, dahil ganun siya, at gusto ng Panginoon na siya ay magbago, hindi na magkaroon ng religion. Kaya malapit na naman ang mahal na araw, papakong natin sinito. Hindi. Yan. Ito pala yung kamukha niya, natuklasan ko niya. Atong araw niya. Kasi iniisip ko, sino kamukha niya ito? Diba? Kasi sinungaling ba ako? Kahawig lang. Bukod tangi yan. Bawat isa naman sa atin, bukod tangi. Diba? Ultimo nga yung fingerprint natin, walang kapareho. Diba? Ganun ang special ang pagkalikha sa atin ng Panginoon. So, the Holy Spirit was outside to take God's word and recreate the word. The word of God was the material for this new creation of a new earth. Nakita po natin ito sa ministry ni Jesus. Yung pong changing atmospheres in the life and ministry of Jesus. Pakibasa po. Luke 5:15 to 16. The news about him was spreading uniform, and large crowds were gathering to hear him and to be healed of their sickness. But Jesus himself would often slip away to the wilderness and pray. Bilang nagkatawang tao na hindi nawala ang kanyang pagka-Diyos, si Jesus po ay laging umaasa sa Ama. Kaya lagi po na nagpupunta siya sa isang ilang na lugar para manalangin. At kasama po dito, yan. Ito po ay kinuha ko mula January hanggang ngayong February lang. Yan po yung mga nagpe-pray. Nasapul pa po nung magsimula yung pandemic, ginawa na po natin. Yung pong iba dyan ay wala pong picture. Pero makita po natin ang Kadimbuhan family. Yan. Pati si Liam. Siyempre, hindi pa si hindi pa si Davey. Yan. Kasama po yan. At ito po yung pamilya ni Annette na yung pong kanyang si Annette po, Janet. Yan. Taga-Pasay po, kapatid ni Jeng. At kasama po dito siya yung asawa niya yung nagkasakit. Hanggang ngayon po ay patuloy pang nilalapit sa panalangin. At ito po sila Micah at Jambo at Bajek na sumakabilang bahay. Kasama po si Joyce. Naalaga ni Jambo na baby. At dito naman po si Ate Marlene, si Kuya Edwin, kasama si Edwin. Yung nasa Rojas po sila yan. Okay. At ito po si Pastor Erwin na nilagyan na ng push yung kanyang ito. Kaya po malimit si Jake, si Eri na kasama. At ito naman po, yung Reynaldo family. Yan, masaya si Eyong dahil matutulog na siya. Dito masama ang loob niya dahil nabutan siya na sinaing. At dito naman po, pag hindi pa po dumarating. At ito po ay magkapatid lang pag wala yung pag-date yung kanilang
papa at mama. Nag-take, kaya silang dalawa dala. At ito naman po, si Nico nung may balbas pa at nung wala na. Ito naman po, si Doro, pinipula pa yung buhok at pulot na. At ito naman po ay si Ian. Ito po yung Testor family talaga sa kanilang bahay. So kasama po yan. At ito po sila Nanay Gloria. Yung mga mahihayin po sa picture eh. Okay, si Kuya Boy Gargabera, si Nanay Lorna, si Nanay Ocampo. At kung meron pa po akong hindi na ilagay, patawarin mo po ako. So, kasama po dyan ay nagkagulatan na magninong si Dilin at saka si Kuya Jabo. Ayan, naglalaki ang kanilang mga bata. So kasama po dyan, may kwento na ba? May kwento ba? So, ito naman po yung SCB Tribe, School of Church Builder Tribe. Ito po yung mga taga-Taguig. Ito na po ngayon ang senior pastor ng Taguig, si Pastor Chris Derihe. At ito pong asawa niyang midwife, ito po ay nagpapa-chemotherapy ba? Nagpapa-chemotherapy dahil mayroon din pong dinaramdam. Pero kasama po namin nung sa Baguio. At yung anak niyang babae ay nurse na po. At ito po ang pasimuno ng St. Peter, Pastora Aida, Batang. So, ito po yung tatlong katuwang. Sila po yung kasama sa mga elder ng the City of the Lord Church. Ito naman po yung mga taga-Taguig. So, ito po si Pastor Arnold, na nurse po yan, pero online lang. So, yan yung taga-turok sa akin pag sa Baguio. Ano ba yung taga-turok ako nga? Online nurse. Online lang na, yung trabaho. Hindi, yung trabaho niya online, pero nurse po talaga yan. Ito po si Pastor Ramon 1 at Ramon 2, mga taga-Taguig. Ito po yung napagkamalan kong maling turista nung nasa Agapi kami. Pero mag-asawa po yan. Ayan, mga puros mga mag-asawa at yung church nila, ito po yung businessman na pastor, may-ari po ng refilling station. Ito po yung kinuwento ko sa inyo dati na nagpatayo ng church sa may lugar ng Santa Rosa, Laguna, na nagpapatuloy pa. At ito naman po ang aking mga inaanak sa Indang, Cavite, si Pastor Los at ang kanyang 4 na anak. Yan, ito po yung nagkumuha ng architecture. Ito naman po yung inaanak ko sa Caloocan, Pastor Jojo Andres, ang kanyang asawa at mga anak. At ito naman po ay yung strongman ng Infanta Quezon, Pastor Arnel Sol. At yan po ay taga Bicol, taga Laguna. Ito po, taga Isabela. Ito po may dahilan kaya sila naging mag-asawa. From Isabela, from Palawan, Laguna. Ito po yung pastora na may cancer din na na-split pa yung church. Okay? So, yung mga ganong klase. Kaya huwag niyo pong isantabi na may mga pangyayari po yan that even in the body of Christ, gumagawa ang kaaway. Then, ito po ay yan po yung mga kasama po yan sa mga taga-Taguig na hindi po, kulang pa po yan. Pero yan po, dahil pinapakita ko lang sa inyo na sa po na nag-pandemic, hindi po tumitigil sa pananalangin dahil po may mga bagong ginagawa ang Panginoon. At ito po ay pamilya ni Pastor Wilbert. Wala lang po yung pangalawa niyang anak na lalaki. Yung kanyang apo. Yan, 2 apo. Isang babae at isang lalaki. Nilahin ba kayo kampay? Wala. Nagkatabi. At eto po, nung ka-date ko sila, para sa Valentine's Day, nung nag-submit ko ako ng report, kailangan ko mag-submit at ayan, kung umiiling na si Billy. Gano'n. Galit siya. Gano'n sana kayo i-date, kaya ayaw yun. Chat. So, kasama po na yung sinasabit ko sa ating GC, sinasabit ko rin po sa SCB Tribe. So, accountable kami and responsible. Tanong po, pakibasa nyo nga yung tanong. Can I change God's mind through prayer? Sino ba sagot?
Mababago niyo ba ang isip ng Diyos? May mga time ba na nagbago ang isip ng Diyos? Especially pag may gagawin siyang pagpuksa sa mga masasama. Di ba may nag-i-intercede? Pero makita po natin, ang pinaka-goal ng prayer, nabasa ko, Prayer is not about changing God, but being willing to let God change us. ay, willing ba kayo na baguhin kayo ng Panginoon? O ayaw niyo talaga magbago? Nakisabi nga po, Lord, willing ako na baguhin mo ako. Lord, willing ako na baguhin mo ako. Okay, so narinig po yan ng Panginoon na gusto niyong baguhin. Yung mga salita lang po, ha? Kasi yung pagsunod po sa instruction, kasama po yun sa tinitignan ng Panginoon. So, dito po sa Luke 5:17, na makita po natin yung pagbabago ng atmosphere ng Panginoon. So, doon po sa binasa natin kanina, ay nakita natin, there is an atmosphere of faith and expectancy. Nandun pa rin po tayo sa Luke 5. Luke 5, na yung pagpapagaling ni Jesus sa lalaking lumpo. So, there is an atmosphere of faith and expectancy created by the miracle-working ministry of Jesus. People were spreading the news about Him, and faith was in there in the air. People were filled with excitement and amazement of who He is and what He could do. Pakibasa po, Luke 5:9. For amazement has seized him and all his companions because of the catch of fish which they had taken. Okay. So, ito po, nung siya ay nakita niya na walang mahuli, pinatapon niya yung lambat at maraming nahuli. Dito naman po, sabi nga kung paano siya yung master builder ng spiritual atmosphere, Mark 2:12. Tumayo ka siya, agad na ninabot ang higaan at umalis sa harapan nilang lahat. At anumangha silang lahat at inumari nila ang Diyos na nasasabi, kailan ay hindi ba tayo nakakita ng ganito? Nakakita na ba kayo kung paano nagpagaling ng Panginoon? Tatlo lang nakakita. Pag pinapagaling ba kayo ng Panginoon, ginagamit niyo ba yung kapangyarihan niyo para pagalingin yung sarili niyo? Pag may nararamdaman kayo, gagamitin niyo. Kasi kung alam niyo na may power kayo, na baguhin ang sarili niyo at the same time, gamitin yung buhay na salita ng Panginoon na nasa inyo, pinaniniwalaan niyo, hindi niyo lang napakinggan. Pero pinaniniwalaan niyo, makikita niyo yung substance ng pananampalataya niyo. Hindi pinaniniwalaan ko, pero gagawa na ako sa sarili ko. Lord, salamat po sa pagpaprovide niyo ng lahat ng aming pangangailangan. Ang tanong, nagbibigay ka ba para sa mission fund? Yung konteksto po nun, yung Philippian Church, sinabihan ni Pablo, na bukod tanging kayo yung church na nagbibigay sa mission. Ngayon, sa kanya sinunod, and my God shall supply all your needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Kaya kung hindi ka po nagbibigay ng 5 duling sa mission, at ikinote mo yon, walang kapangyarihan yung word na mag-take effect. At kung sinusunod mo rin, that even yung sa paggamit ng pera na meron ka, alam mong ino-honor mo first thing ng substance mo ang Panginoon. Hindi yung church. Ang ino-honor mo ang Panginoon. Sino dito yung nag-celebrate ng Valentine's Day sa mga mag-asawa? Araw-araw Valentine's sa amin ito. Sa kanila, araw-araw Valentine's. Huwag daw, sabi ni Micah, parang ano ha. Okay? Pasko araw-araw. Yung dalawa. Tulad din po kaya ninong-ninong. Ayan, ninong na talaga. Okay. Pero sabi nga, di ba pag mahal mo sa tao, bibigay mo yung the best.
Tulad nung isang narinig ko. Huwag mo na ako bigyan ng kahit ano, huwag mo na ako paganda sa birthday ko. Bigyan mo na lang ako ng ginto. Pamamitan. Hindi, narinig ko lang na yun yung kahilingan nung mag-birthday. Bigyan daw siya ng ginto. Hindi ko kalahas. Kasama po kasi sa magandang investment ang ginto. So, dito makita po natin na namamangha ang tao. At yung sa pagkamangha po nila, dito sa Luke 5:26, labis na namangha ang lahat. At ano pong ginawa? Niluwalhati nila ang Diyos. Napuno sila ng takot na nagsasabi, nakakita kami ngayon ng mga bagay na katakataka. Kasi hindi naman nila aasahan na yung kanilang mga sinasamba o yung kanilang religion ay gumagawa ng ganung klaseng katakataka. Di ba dati kayo nagsisimba sa Baclaran Church? Nakakita na ba kayo yung Nazareno din yung pagaling ng mga masakit? Di ba yung kasama yan, yung punas-punas ng panyo? Doon ba yan? Bakit na, hindi ko naman alam. Hindi naman ako nagpunta rin. Dumadaanan ako sa labas. Pero yung mismo kong pagpasok sa loob. Yan. Pero may mga ganong paniniwala sa Nazareno yun. Na pag pinahid yung panyo, tapos kapahid sa katawan nila. Kasi yun yung paniniwala nila. Walang tao po na walang belief. Lahat ng tao may belief. Ang tanong lang, tama ba yung pinaniniwalaan nila? Okay? Pero huwag nyo naman babanatan na, alam mo, mali yung paniniwala mo eh. Pangangaral mo muna na mahal sila ng Panginoon. Kasama po sa itinuturo yun eh. Na pag nag-minister ka sa tao, huwag mo babanatan yung kanilang paniniwala. Lahat may paniniwala. Ngayon, kwento mo lang, ano ginagawa sa iyo ng Panginoon? At alam mo, pag Kristiyano yung nakakwentuhan mo, alam mo lang, Kristiyano ka? Oo, kayo ba? Oo, sa ano ako, EGI ko. Spirit to spirit, ano. Kaya alam mo kung yung spirito na kaharap mo, arrogante, mayabang, baka naman may problema lang, kaya kailangan inaalam mo din. Baka walang pag-asa, magpapakamatay na pala, ninitian mo, sinabi mong mahal siya ni Jesus, na forfeit kung kanyang pagpapakamatay. Hindi nyo alam kung paano kayo gagamitin ng Panginoon sa mga bagay na hindi nyo rin alam. Okay? Hindi mo alam kung ginamit ka pala ako ng Panginoon. Sheila, lipat ka na ng upuan at ikay nabibilag nila. Baka mamaya inihaw ka na. Dito. Yan. Okay. So, Mark 1:45, sabi dito, ngunit siya'y umalis at nagsimulang magsalita ng malaya. Tungkol dito, kinalat ang balita, kaya hindi na hayagang makapasok sa Jesus sa bayan, kundi nanatili siya sa mga ilang na lugar at pinuntahan siya ng mga tao sa lahat ng panig. Kasama po doon na to see is to believe kasi sa mga tao. Kaya nga pinuntahan siya, di ba? Siya yung pinuntahan, dahil hindi na nga siya makapasok, so siya yung pinuntahan. At dito, makikita po natin, pangalawa, we see Jesus slipping away into the wilderness to pray. He withdrew from the needs to connect with the supply of resources from heaven. Yes, Diyos siya na nagkatawang tao, pero makita po natin yung pag-asa, yung reliance niya sa kanyang Ama. Gusto mo na ba po ako magpagaling? Bilang tao, kailangan niya ang kapangyarihan ng Ama sa langit na patuloy na mag-guide sa kanya, sa kanyang dapat at kailangang gawin. Hindi yung gusto lang gawin. Diba? Marami tayong gustong gawin eh. Pero ano yung specific na pinapagawa sa iyo ng Panginoon? At ikaw makakaalam nun. Yung Holy Spirit na sa atin, nasa inyo din po, nagpapatuloy kayo. At pinalalago nyo yung inyong pong pakikipagtipan, yung inyong relationship sa Lord. Kaya madali mong sabihin. Madali mong maramdaman kung ayaw kang pasakaligan ng Lord, ayaw kang papuntahin dyan. O, di ba yung kailan lang namatay dahil pinuntahan lang yung kaibigan niya may problema. So, yun, siya yung na... Hindi, oo, siya yung inilagay sa maleta at inanod pa sa ilog. Isang linggo nang nawawala.
Pumunta lang yun para nagpaalam naman. Diba? At panoorin nyo rin mamaya yung kay Jessica Soho, 10 years old, nabuntis. 11 years old, nanganak na. Tinatawagan ko ng Panginoon ng church. Kung paano sinasabi ko sa inyo, sa pamilya niyo magsimula. Yung kung sexual reproduction ng inyong mga anak, na pag nagkaroon ng urge, mga tatay, lalo na sa mga lalaki, kayo ang magturo. Hindi po tabo yun. Mga nanay, kayo rin na magturo sa inyong mga anak na babae. Kanina may tinuro si Diabo kay Maika. O even yung mga makakasalamuhan nating tao. Maging, hindi mo alam yung tinuro sa'yo, buti ako, alam ko. Diba? Umiwas dun sa mga medyo kaduda-dudang mga tao. Diba? Kasi hindi mo alam kung ano pwede gawin sa'yo. Yes, may protection tayo. Pero kasama po doon yung wisdom na maging mapagpatyag tayo. Kasi nga yung kaaway natin talagang pipilitin ka. So he realigned and readjusted himself to the flow of heaven and what the Father has. He can only do what he sees his Father is doing. There was a strong demand on him to perform. But he cannot perform on his own. He needed to rely on who was in him. Nasa sa inyo ba ang Espiritu ng Panginoon? Isa na lang yata ay sumagot ng amen. Nagre-relay ba kayo kung sino yung nasa inyo? O, hindi, kaya ko na to. Ako na gagawa. Pagiging responsableng magulang, tinuturuan niyo yung anak niyo paano mabuhay. Kahit wala kayo. Hindi naman habang panahon, buhay kayo, di ba? O paano niyo inihahanda ang inyong mga anak pag namatay na kayo? Nakapaganda na ba kayo ng last will and testament? Kasama po yun sa inihahanda. At ang hindi na nagkakagulo. Last will and testament. Isa silang pasulit sa harapan ng mga. Yun. May ginawa si Jambot. Tig-isa kayong pasok doon sa harapan ng bahay. Kasama mo yun. Maraming pasok. Kasama po yung practical na bagay po yun. O kaya yung nagbilin, di ba? Yung sa Valentine's Day na binili ng asawa. Pagka nawala ako at manliligaw ka ulit, siya na lang naligawan mo. Biro mo, siya pa yung naging kupido, naging tulay. At later on, nung namatay nga mo siya, yun na yung napangasawa ng asawa niya. Na may approval naman ng tatlong anak niya. Nasama po yun. Hindi lang mo yung pinagbibigay. So, sa dalawang anak ko, anong binili niyo? Ako pinili. Ako ba nagbilin o daddy mo? Yung sinong pipiliin yung boyfriend? Hindi mo na matandaan. Para si mama, para sa mama mo. Hindi! Kala mo kasi nagbinilin si Pastor. Binilin! Si Pastor! Nakakagulat ka naman, ha? Hindi! Yung bago Kaya sila natatanong mo kung sino eh. bago mag-boyfriend, no? Ayan. Alam ko bibili si Pastor, ito yung pag namatay ako, ito yung ano ah. Hindi ka mag-boyfriend ulit ha. Sabi nga eh, Bulukan ako. nagpili na bago mag-boyfriend silang Hindi dalawa. kayo, okay. Oo. Nagulat ako sa inyo. So kasama po nun sa alam kong ibinili ko sa kanila, hanapin niyo kung sino yung kalooban ng Lord sa buhay niyo. Sabi mo, ano, Ano? pag kami pipili ng mas lagpas sa R. Apelido. Yung apelidong R. Kasi, Kaya pala Rodriguez Pasok ka. Pasok ka. anong pamilinin ko? Para hindi mapunta sa Rosix. Para hindi daw Kasi lagi ko akong bule dahil Soto Mayor ako eh. Kaya pag pumipila kami, papuntang flag ceremony or papuntang library, lagi ako sa huli. Kasama ko yun sa ibinili ko, pero more than sa huwag kayong bibili ng lampas sa R na apelido. Kasama
doon na yung kalooban ng Panginoon. Okay. So, isang biyaya po ng Panginoon. Kasama ko yun. Bukod sa pinagpe-pray nyo, kung sino magiging boyfriend ni Micah, ganun klase. O kung handa na ba mag-boyfriend? Si Jungkook. Buti na lang, matagal yun, okay? So, the stronger the demand from men, the easier is to be derailed from our submission to God. Pag eto, mali. Jer pa lang, walang mani. Yan. Baka maraming demand na naggagaling sa nakatataas pa sa kanya, pwede kang ma-derail at yun talaga yung isipin ko. Di ba mga under pa rin naman kayo? Kasi may ka bago pasok yan, di siyempre meron pa mas nakakataas sa kanya. Biglang kaya dapat alam nyo rin po yung job description nyo eh. Sino yung dapat yung sundin? At yung mga nakiusap, pangalawa na lang yun. Nagpatulong. Alamin nyo kung kanino kayo accountable unang-una. So, Jesus had to yield to God and tune in to see if this is what God wanted. Even yung pagtugon natin sa mga problema. Lord, ito ba yung gusto mong gawin ko? Sabi ko nga po dapat yung gusto ng Panginoon, yun din yung gustuhin natin. Hindi lang yung gusto natin. Ngayon, kung may gusto tayo, gusto tayong gawin, gusto tayong, yun, parang nararamdaman ko, tumitibok ang puso ko sa Kanya. Bakit sa iba hindi? Iba, nag-nails, siya ba kalooban mo? Tapos ang believer, yun ang tanong mo pa lang, kaya diba? O yung may personal na rin, maging specific kayo. At kung handa na kayo maging responsable para magkaroon ng relationship, na pag nagkaroon kayo ng relationship, yun na talaga yung alam yung pakakasalan nyo. Tama po ba, mga kabataan? Huwag na yung papalit-palit, pa-iba. Look, sino ba yung celebrity na ikinasal na ultimo paghalik, hindi nila alam. Kasi pinireserve nila. Hindi yan? Ito mo, alam niya atin nila. Hindi lang natin para umaalala. Nakakasal yun. Kinasal sila, pero even yung paghalik, hindi nila alam. Hindi kami nanapis sa tatay. Hindi, yung pag-isa, sa minamit. Mga lalaki, i-respeto nyo yung mga magiging girlfriend nyo, ha? Huwag niyong pagsasamantalahan. Pagsasamantalahan na nanakawan ng halik. Nagnakaw lang sa labi pa. Samahan po yun. Okay lang yung holding hands, pero pag naramdaman nyo, palagtulong talaga sa mga lalaki. Pag naramdaman nyo nag-iinit na, bitawan nyo na. Ganun lang yun. At yung mga lalaki naman, wag ay mga babae naman, wag naman kayong makahalipon or makadikit. Alam nyo nang pag nag-halipon, may friction. So kasama po yun na inaalam. At ang mga magulang nyo na magtuturo later kung paano umiwas, kung paano alamin. At minsan magtanong din naman kayo, no? Kala nyo, alam nyo na, huwag kayong titingin. Huwag kayong mag-aaral yung mga nasa YouTube. Alamin nyo sa personal na buhay ng mga magulang nyo. Para maiwasan po yung pagkakamali. So the son learned obedience to the father. We can see this atmosphere of being totally yielded to God and dependence in God. Even though he was equal with God, he did not act on his own. Pakibasa po, Philippians 2:5-6. Have this attitude in yourselves, which was also in Christ Jesus, who, as he already existed in the form of God, did not consider equality with God something to be grasped. Okay, so sabi nga po magkaroon kayo ng ganitong pag-iisip na kay Kristo Jesus naman. Pero yung attitude po sa original, ano yung attitude sa Tagalog? Pag-uugali. Kasi pwede naman niya sabihin, Diyos binabal ako, hindi ko na ikukonsulta sa Ama. Pero i-acknowledge niya na ipinadala siya para tubusin ang kasalanan natin at yung magiging kasalanan pa kung hindi siya agad babalik.
Ang pangalan ng baby mo? Leor. Oh, kung magkakaroon ng kasalanan si Leor, kasama na yun sa tinubos ni Jesus. Dahil lang sa minsan lang siya pinapusak sa Kalbaryo at nabuhay niya muli. Huwag mo natin kalimutan yun. Hindi mo natin papakos si Nico para lang sa reenactment. Diba? Kaya nagpapakos sa pagpapakos. Diba? Reenactment pa eh. Pero kung gusto nyo, pwede ko kayo pagbigyan. Sabi nga po your attitude should be the same as Jesus Christ. So makita po natin doon yung pagpapakumbaba ng Panginoong Jesus. Sa panahon po natin, wala pang nararating, ang yabang na eh. At sino pa yung mas mayabang? Yung mga walang nararawin. Di ba ito naman? Mga ayaw matuto, yung pa yung mas mayabang. Kaysa doon sa natuto na. Baguhin na natin yung attitude na yun. Lagi po natin maging attitude. Lord willing, akong matuto. Kahit yung mga simpleng pagtuturo. Practical na bagay. Willing kayong matuto. Kasama na po doon, nagpapakumbaba kayo. Kaya malimit ko pong sabihin kahit sa aking mga pamangkin sa Laguna, may natutunan na naman ako sa iyo. O kahit dito po sa kahit yung mga simpleng pagtatali ng mga simpleng bagay na hindi ko alam, aminado ako. Salamat, may natutunan ako sa iyo. Pag nagtuturo ng mga anak ko, dahil alam nila makulit akong turuan, lalo na pagdating sa garden. Thank you, may natutunan ako sa iyo. Paano ba mag-ano? Pakibalik mo nga ito sa dati. Dahil hindi mo alam, Yung pag binarita niya, ano mapipindutin ko dyan? Minsan kasi mga bata, walang tiyaga magturo. Lalo na pag makulit, yung tinuturuan na magulang. Tatandaan rin kayo, alalahanin nyo. Anong itinanin nyo, aanin nyo. Pagkatapos ng isang linggo, nanimutan ulit eh. Oo nga lalo na pag hindi madalas gamitin, Kaya dapat alam nyo na yun. Okay, diba? Ano ba yun? Okay. So, pangatlo, at panghuli na po ito, we see an atmosphere of resistance building in these meetings. The Pharisees, the teachers, and scribes were at his meeting, hoping to find a way to set him up. In spite and despite of the resistance and negative spirits, Jesus continued to do what was led to do. He taught and preached the word unaffected by the oppressive atmosphere created by these high-profile resistors in his meeting. Every time na pinapangaral po natin ang salita ng Panginoon, asahan po natin may mga mag-resist dyan. Pero, makita po natin si Jesus, doon sa spirits of oppression, dahil kasama po yung mga Pharisees scribes, yan yung pong mga matataas na may pagdating sa religion, ay kasama po nung kanyang meeting at nung nakita siya nagpagaling. So, spirit of intimidation, nararanasan niyo ba itong mga oppressive spirit? Oppression at saka resistance? Spirit of provocation. Sa mga nagdadrive, bigla kang lulusutan. Bubusinahan mo ng napakalakas. Kaya mga nag-aaral mag-drive, bago kayo bumpo sa manibela, spirit of patience. Walang spirit of fear. Pag may spirit of fear kayo, hindi sa Panginoon galing yun. Kasama na daw, Lord, hindi mo ako binigyan ng spirit of fear, but of power, of love, and self-discipline. Yun. Kasama po yun na pag dinideclare nyo yun, nagiging totoo sa inyo yung salita, hindi lang binasa yun. The spirit of hindrance, meron po, lalo na pagka alam na you are destined for greatness. Naniniwala ba kayo yun? Yes. Asahan nyo na may maghihindar sa inyo para kayo dumaloy o pumunta doon sa taha para po sa greatness. The spirit of harassment. Sabi ko nga, sa lahat po ng mga espiritong ito, spirit of condemnation, spirit of unbelief, spirit of hopelessness, and spirit of disobedience, kalaban mo natin dito, espiritu. Kaya dapat alam natin kung paano natin sasawatain. Kahit nagsasalita pa lang yung may spirit ng intimidation,
kapitbahay, baka sa kanila lumipat yung ano. Diba? Mga ganun klase, yun, totoo po yun. Pero ngayon, sapon po na mag-prophetic and apostolic teaching ngayon, hindi mo kailangan sumigaw ng napakalakas. Hindi mo kailangan sawatain na kinakausap ka sa pangalan ng Jesus. Sinasawa kita, yung spirito ng naghahara sa akin. Huwag naman ganon. Manalangin ka, tahimik. Lalo na kung unbeliever yung sinasawata mo. Pag believer, yan. Pwede lang sumaway. Yun itong pakikulan ka. So, Jesus showed that God cannot be stopped amid His enemies. He can set a table in the wilderness in the midst of His enemies. The atmosphere changed by His being yielded to God and by His obedience. So, the power of the Lord was present for Him to perform healing. This is the grace we need to transform atmospheres. We need to know how to navigate in difficult environments and build the spirit realm accurately so that the power of God becomes available for us to function effectively. Kasi minsan nagpa-function tayo pero hindi effective. At makita po natin na sabi nga in your relationship with one another, have the same mindset as Christ Jesus. Kaya mag-ingat kayo kung sino yung karelasyon nyo. Kaibigan nyo, utang bilang nyo. Kasi hindi nyo nakapansin. Kung hindi kayo yung nakaka-influensya, kayo ang nai-influensyahan. Magugulat na lang kayo, bakit ako nakapagmura? Eh, yung kausap ko, lagi nagmumura. Hindi mo naman sinasaway. Okay? So, ano po yung ibig sabihin ng pag-navigate? Fully responsive navigation menu. Hindi ko alam yung H2N na yan. Pero makita po natin, di ba pag sa isang barko, pag nag-navigate yung, bahala na kayo dyan. Pagka nag-navigate po, pinapasunod mo yung barko nung kapitan. Okay. Navigation. At makita po natin, sa buhay natin, kailangan may nag-navigate sa atin. At gumagamit po ang Lord ng mga tao. Lalo na kung ang relasyon mo sa Panginoon, hindi mo pa alam kung ano yung tinig ng Panginoon. Gagamit at gagamit yan ng tao. Kaya nga tinatanong ko sa inyo, saan kayo sa small groups, yung leader nyo? Alam nyo ba yung bagong Kristiyano, yung ate nung bayaw ko talaga? Sinabi ko, magtuloy lang kayo sa pag-attend. Kasi pinapasali na sila sa small group. Sabi ko, may nagsabi yung ate, doon mo ko sinama sa hindi nag-i-English. Kasi pag ano, nag-i-English, hindi ko maintindihan. Hindi, nalagay ka naman doon sa ano, kung sino yung yung komportable ka. Kaya sinasabi ko po sa inyo, sino ba yung ano nyo? Kay Ate Nina, mga nanay. Ate Bajek, yung mga kabataan, kay Ate Maika, kay Ate Billy, kay Kuya Nico. Komportable ba kayo kay Kuya Nico? Pero hindi dinata kayo naman. Mga ganong klase, mga tatay, kay Eyo, kay Pastor Ernie. Mga ganong klase po. Pero pag kayo mismo, ayaw nyo sa sarili nyo na lumapit at ayaw nyo makijoin, hindi po kayo mag-disciple. Hindi kayo lalago sa inyong pagkakilala sa Panginoon. Dahil sa small group po, doon nyo masasabi yung hindi nyo masabi sa pangkalahatan. O, di ba? Malaki yung small group, kaya nga small group eh. Di ba? Yung mga, alam nyo, magiging intimate kayo sa inyong relationship. At kung paano pong sinabi ko sa worship team, kung merong kailangan nyo ng kausap, makipag-usap kayo. Kung gusto nyo sa akin, dahil pamilyar na kasawali na naman ako yung pastor. Alam mo na pala eh! Di ba? Alam mo na sasabihin nyo, kasi hindi ko konsintihin yung maling ginagawa. Pero pwede po kayo makapag-open. Kasi sabihan nyo lang ako, baka mamaya kung masabi ko yung oras. Para po, laanan ko. Pag nagsabi naman po, nilalaanan ko ng panahon. Pero nandyan po yung mga leader natin, at itinatay yung leader na pwede po makapag-inis.
Why we need to change atmospheres? Isang linggo na po ito. Okay? So, tinatawagan ko po. Na tayo po'y manalangin at susunod po ay papanalangin po niyo ako ang ating communion. Salamat po aming Ama sa Langit sa iyong biyaya na kung paano matuto kaming manalangin to change atmosphere. Pinakita mo, Panginoon, kung paano ang Panginoong Jesus ay master builder ng pagbabago ng mga atmosphere. Kaya dalangin ko po, Panginoon, na yung kanyang example ng humility, ng gano'n din po ng mga pagsunod at patuloy kong pagre-rely sa inyo. Gano'n din po ng kanyang obedience ay makita mo po sa iyong mga anak ngayon. Sila na nakarinig at tumanggap po ng kanilang portion at hindi lamang po natuwa, kundi na andun ang kanilang desire na patuloy kong ma-apply sa kanilang buhay. At kung may katotohanan po na ikaw ay nangusap sa kanila, hangarin po nila ang mga pagbabagong kailangan nilang gawin sa biyaya mo sa kanilang buhay. Hindi po kami aasa sa aming sariling kakayanan na baguhin namin ang aming sarili, dahil kung kami lamang po ang patuloy na mag-decide na magbago, may tendency, Panginoon, na palitan namin yun. Pero kung ikaw na po ang patuloy na gumawa at patuloy namin inaasahan na mag-guide everyday in our lives, alam po namin na patuloy kami mababago kung paano ka nabago, Panginoon, from glory to glory, dahil ganun po kami tumawa. Salamat po, O Diyos na banal. Patuloy ito ang siyang manguna, as we continue, Panginoon, na alalahanin kung paano, Lord, na ang iyong pong mga disipulo ay tinawag mo upang alalahanin, Panginoon, ang iyong pong huling hapunan na kasama sila. Lord, aalalahanin po namin sa araw na ito. Kaya biyaya mo po ang patuloy na sumagana sa buhay ng mga kapatid. Thank you, Father God. Sabi dito sa 1 Corinthians 11 verse 27, sabi, so then, whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of sinning against the body and blood of the Lord. Everyone ought-examine themselves before they eat of the bread and drink from the cup, for those who eat and drink without discerning the body of Christ, eat and drink judgment on themselves. That is why many among you are weak, sick, and a number of you have been fallen. Amen? Kasi yung pagtanggap natin ng blood tsaka yung bread is a covenant, a new covenant with the Lord. At hindi ito yung parang taken for granted. Ang simbolo nito yung kamatayan ng ating Panginoon Jesus. Kaya sabi dito, kung meron tayong kailangan i-deal sa Lord, ngayon parang i-deal na natin. Pag-pray sa sarili nyo kung ano mag-i-deal ng Lord sa inyo bago tayo uminom at kainin yung kanyang tinapay. Amen? Hallelujah. Tayo po ay tumayo na po. Sabi sa 1 Corinthians verse 11, 23 to 26, sabi dito, for I received from the Lord what I also pass on you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he given thanks, he broke it and said, this is my body, which is for you. Do this in remembrance of me. In the same way, after supper, took the cup, saying, this cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. Sabi, for whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Amen?
sa akin. Ayan, sa level mo. Amen. Sabi nga yung kanta kanina, di ba? Yung ginawa ng Lord, yung pag-ibig mo kay ganda. Amen. Yung pinako si Kristo sa krus, ang nasa isip niya tayo. Amen. Tayo yung nasa isip niya. Na sa wakas, magkakaroon na ng redemption yung kanyang creation. Amen. Kaya tayo po ay umuko at manalangin. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Kung may nakikita ko, Lord, na kamalian, Panginoon, sa aming mga puso, sa aming isip, Lord, patawarin kami, Panginoon, sa bigyan kami, Lord, ng empowerment sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu na overcome namin, Panginoon, kung ano man, Lord, yung mga binibigay sa amin ng kaaway. At maraming salamat sa iyong katawan, Panginoon, na aming inaalala. Ito po ay simbolo ng iyong katawan na nabayubay sa krus ng Kalbaryo upang kami, Panginoon, ay magkaroon ng kalayaan, Panginoon, magkaroon ng kagalingan. At maraming salamat, Lord, sa iyong ginawa sa krus upang kami ay ma-redeem, Panginoon, at magpatawad, Lord, sa aming mga kasalanan. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po kainin. Amen. Lord, maraming salamat din po, Panginoon, sa iyong dugo na nabuhay sa krus ng Kalbaryo upang sa ikalilinis, Lord, ng aming mga kasalanan, Panginoon. Maraming salamat, Lord, na inaalala namin, Panginoon, proclaim namin, Lord, you are resurrected, Panginoon, at you have power over death, Panginoon. Maraming salamat, Lord, inaalala namin, Lord, at inihintay ka namin, Lord, sa iyong pagbabalik, Panginoon. Maabutan ka na kami, Panginoon, na tama sa iyong harapan, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po ang aming sabot na langin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Pwede na po natin ulit. Amen. Tayo po ay magpasalamat sa Lord sa lahat ng kanyang ginawa. Maraming salamat, Lord. Thank you, Lord, sa lahat, Panginoon, ng ginawa mo po, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po ang aming sabot na langin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po yung dadako na sa panalangin para sa ating paisoke. Tandaan natin kung paano tayo magtatalino tama sa Panginoon. Sabi nga, do not conform to the pattern of this world and be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Amen. Sabi nga, laging pinapaalala sa atin, give generously. Kung paano nais natin na pagpalain tayo ng Lord, tingnan din natin kung paano tayo magbigay, magbalik para sa Panginoon. At lagi natin sa isip na ang lahat ng meron tayo, ability, talents, is hindi sa atin ang galing, kundi ang Lord ang nagkaloob sa atin ng knowledge, ng understanding, at power to play. So, nararapat lang na ibalik natin sa Kanya ang lahat ng nararapat. Thank you, Lord. Maraming salamat sa buhay ng bawat isa. Naririto po kami, Lord, at tinataas namin ang aming mga tithes and offering. At dalangin namin, Panginoon, ang puso ng bawat magbibigay, Lord, ay makapagbigay ng nararapat na para sa iyo. Puso, Lord, na may kagalakan, Lord, na nagbibigay sa iyo. Maliit man ito, pero makita mo, Lord, yung motibo, Panginoon, ng aming pagbibigay. At maraming salamat, Lord, sa bawat anak mo na siyang nagbibigay ng tama, na naaayon sa iyong salita, at yung makita, Panginoon, sa puso namin, sa aming buhay, yung true obedience namin, Panginoon, hindi lang, Lord, sa aming mga bibig, Panginoon, kundi makita sa aming pamumuhay yung true obedience, Lord, lalo na in terms of giving. Maraming salamat at lagi namin, Lord, dalangin namin ang Holy Spirit na lagi paalala sa amin na ang talent, Lord, yung knowledge na meron kami ay sa iyo nang gagaling, Panginoon. Binigyan mo kami ng power to create wealth para matugunan, Panginoon, ang pangangailangan ng aming mga pamilya. Maraming salamat, Panginoon, sa pagpapala, sa katagumpayan ng bawat isa, sa kanilang mga business, Lord, at sa kanilang mga trabaho. Maraming salamat sa iyong pagpapala, Panginoon, sa kanilang mga buhay. I-bless mo ang bawat isang magbibigay at ikaw ang siyang magbalik ng siksik-liglig at nag-uumapaw, Panginoon. Hindi lang financially, Panginoon, maging physically, emotionally, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagpapala. Thank you, Lord, at patuloy na ikaw ang may taas sa aming giving, Lord, at hindi ang aming sarili. Yung right motive, Panginoon, ang lagi namin sa alang-alang, Lord God, na ikaw ang nararapat na
pasalamatan, Lord God. Maraming salamat at patuloy na binabalik namin sa lahat ng kapurihan at salamat